Maaga ako nagising ngayon kasi ako muna magbabantay sa computer shop. Busy kasi si ate, kaya ako na muna magbabantay. Kapag ganitong araw pala, medyo marami yung mga naglalaro. At saka mga nagpapagawa na din ng mga project, kaya kailangan talaga. Maaga pa lang bukas na yung computer shop. Katabi lang pala ng bahay namin yung computer shop. At kapag ganitong oras na nga, magsisimula na ako maglinis. At pagbukas ko nga ng pintuan, meron na kagad isang customer. Minsan nga maaga pa sila nagigising sa akin. At madalas din sila na nagbubukas sa computer shop. Pinapabukas na lang nila kay mama. Maaga din kasi magbukas yun ng tindahan. Sa totoo lang mga guys, hindi talaga ako naglilinis dito. Kaso nga lang merong video, kaya kailangan kong magsipag-sipagan. Charot! Hindi araw-araw nalilinis naman yung shop. Kapag kasi hindi siya nalilinis, nangangamoy siyang maasim. Parang yung naglilinis lang. Charot! Ay sabay, siguro maasim ka din. Chawot! Ni-spray ko din pala yung mga headphone para di sila mangamoy ng tulok. Alam nyo ba yung tulok? Basta itanong nyo na lang sa mga kapampangan. Heto palang computer shop namin. Minsan nagiging video kay room na. Singeris lahat ng mga naglalaro. Minsan naman ginagawa nilang cinema room to. Kasama pa nila yung jowa nila. Nagna-Netflix and chill sila. Yung madalas pala nilalaro nila dito, yung CF, GTA, Roblox, Dota, Valorant, at saka yung NBA. Pero minsan sinasabayan ko din sila maglaro. Lalo na kapag wala naman akong ginagawa. Tsaka sa kanila ko lang din natutunan yung mga ibang laro. Naalala ko pa nga nung bata pa ako. Tumatakas pa ako para makapunta ako sa computer shop. Ay video game pa lang pala dati. Yung nilalaro ko noon Super Mario. Pero ngayon PisoNet na. Mas maganda pala yung PisoNet. Hindi siya masyadong binabantayan. Pwede mong iwan. Lalo na kapag may importante kang gagawin. I-monitor mo lang siya sa CCTV. Pero ikaw hindi kita iiwan. Charot! Dito din pala sa computer shop namin. Hindi namin pinapayagan maglaro yung mga nakasuot ng uniform. Lalo na kapag oras ng klase. Pagkatapos ko nga makapaglinis ng computer shop, naligo na din ako. Kasi sobrang init. At saka sunod-sunod na din yan yung mga magpapagawa ng mga project. Pero minsan tinuturuan ko sila mag-research. Para kapag nag-high school na sila, hindi na sila mahirapan. Charot! Tinuturuan ko sila. Para kapag alam na nila, sisend na lang nila sa akin. Tapos ipiprint ko na lang. Pero yung iba naman, nagsisend na lang sila sa email. Lalo na kapag marami yung documents. At habang naghihintay pa nga si Noel, pinalaro ko muna siya ng lato-lato para di siya mainip. Sabi ko nga sa kanya dyan, kapag nagawa niya to, bibigyan ko siya ng 20% discount sa print. Kaso nga lang, hindi na rin pala ako marunong maglaro ng lato-lato. Nakachamba lang pala ako nung isang araw. Pero pinatry ko pa rin sa kanya. Baka machambahan pa niya. Kaso ayaw daw. Sunod nga na pumunta dito sa loob si Nico. Kailangan daw niya ng 2x2. Gagamitin daw niya tong 2x2 para sa Boy Scout. Inedit ko na pala dyan yung picture bago ko siya i-print. Kailangan daw kasi nakaputi sila. At saka kulay white yung background. Sunod nga na pumunta dito si Shamay. Ipapareformat daw niya yung cellphone ng kuya niya. Sabi ko nga sa kanya dyan, kapag nireformat tong cellphone, madidelete lahat. Kaso nga daw sabi ng kuya niya, wag ka daw i-delete lahat. Kaya pinabalik ko na lang ulit. Eto na pala yung mga naglalaro sa loob. Eto naman yung nasa labas. Kapag walang masyadong nagpapaprint, pinupuntahan ko sila dito sa loob. Masaya din kasi ako kapag nakikita ko sila nag-e-enjoy. Pero minsan sinisita ko sila, lalo na kapag sobrang ingay na. Para kasi nagiging sabong na tong loob ng computer shop. Charot! Pero alam naman nila kapag oras na, bawal na sila mag-ingay. Kapag pala may laro silang ganito, naglalagay sila ng karton sa gitna para daw walang lamangan. Pagkatapos nga ng isang game nila, pumasok na din ako sa loob. Baka kasi meron nagsend ng email. Habang nagtatype pa nga ako dyan, bigla nag-brown out. Magbababay na sana ako. Kaso nga lang, meron akong dumating na bisita. Gusto daw nila maglaro. Kaso nga lang, sabi ko sa kanila, naputulan na kami ng kuryente. Charot! Gusto daw talaga nila maglaro. Kaya hihintay na lang daw nila hanggang sa magkaroon na ng power. Hindi ko rin kasi alam kung anong oras magkakaroon. Hindi rin kasi sila nag-announce. Kaya pinakain ko muna yung mga bisita ko. At pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na muna kami dito sa loob. At mukhang seryoso nga sila na gusto nila maglaro. Kasi halos isang oras kami naghihintay magkaroon ng power. At nang biglang magbukas nga yung ilaw, sobrang saya nila mga guys. Kasi akala nila hindi na sila makakalaro. Kaya pagkatapos nun, dumiretso na kami kagad dito sa computer shop. Dito pala sa PisoNet, pwede ka na din maghulog ng 5 at saka 10. Pero wag kang magpahulog sa maling tao ha. Charot! Ang lalaruin pala namin CF. Ang tambay ka sa computer shop, alam mo na yon. 2v1 pala kami. Ako lang mag-isa. Tapos kalaban ko silang dalawa. At nagsama pa talaga sila ng coach sa likod. Charot! Nung una nga hindi sila makascore sa akin. Lagi silang mission failed silang dalawa. Kaya inaasar ko sila dyan na kulang sila sa practice. Pero nung huli natalo din nila ako. Kasi naman tingnan nyo tong isa. Nahuli sa camera. Tumitingin kung saan ako nakapwesto. Balak pa akong bombahan. Dapat pala naglagay ako ng karton sa gitna. Charot! Pero magaling yung dalawang yan mga guys. Kaya pagkatapos nga ng game namin, hinatid ko na din sila pa uwi. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga bibili ako ng bago kong cellphone. Sa totoo lang ayoko pa talagang bumili kasi nagagamit ko pa naman yung cellphone ko. Kaso nga lang sobrang naglalag na yung phone at saka full na rin storage ng phone. Halos na-delete na din yung files. Dinilet ko na din pala yung mga ibang picture na nasa phone at saka yung mga ibang video na na-upload na. Kaso ang onti lang na nabawas sa storage sa phone kaya kailangan ko na talagang bumili. Naghagdanan lang pala kami ni ate kasi naman under maintenance yung elevator ngayon. Dito pala kami nag-i-stay sa condo ni tita kapag nandito kami sa Manila. Buti na lang talaga may tita kami na mabait. Lagi niya kaming pinapatuloy kapag may mga ganap
shop kami sa Manila. Abang na nga kami ni ate na masasakyan. Sabi ko nga sa kanya dyan, baka nangunguha ng bata to. Charot! Matanda na pala kami. Bumaba na muna pala kami dito sa Quiapo kasi magsisimba muna kami at para magpasalamat sa mga blessings na dumarating. Pagkarating nga namin sa Quiapo, parang meron silang sineselebrate sa loob kasi ang ingay ng tunog tsaka mukhang nagdidiwang yung mga tao sa loob. Pasok nga namin sa loob ng simbahan, sobrang daming tao sa loob. Mukhang meron silang inaabangan. Lumapit na nga kami ni ate para malaman kung anong meron. Kasi kapag pumupunta talaga kami ng Quiapo, tahimik lang. Kaya na-curious talaga kami kung anong meron. Kaya inalam ko talaga kung anong meron ngayon. Ngayong araw pala dinala si Inang Birhen ng Antipolo. Ito yung pagdalaw ng ina sa anak. Ngayong umaga din pala siya dinala. Buti na lang talaga nasaktuhan pa namin. At kinabukasan din, iuwi din siya sa Antipolo. Magkakaroon din pala bukas ng alay lakad from Quiapo to Antipolo. Nagtaas na din pala ako ng kamay dyan kasi halos sila nagsisitaasan na din ng kamay. At nag-wish na din ako. Baka magkatotoo. Sobrang saya din pala ng mga tao dito habang pinagdidiwang yung pagdating ng Inang Birhen. Sobrang cute nga nila dyan kasi nasayaw pa sila. Nakasuot pa sila ng pangsayaw. Pagkatapos nga nito, naganap talaga ako na makakausap kung anong meron para makwento ko din sa inyo kung ano talaga nangyayari. Akala pa nga niya nung una estudyante daw ako kasi nilalagay ko sa notes yung mga sinasabi niya. Medyo makakalimutan din kasi ako kaya nilalagay ko doon. Pagkatapos nga nun, dumiretso na kami sa may bilihan ng cellphone. Dito na rin kami nag-abang na masasakyan. Sumakay din pala kami ng bus kasi medyo malayo-layo yung bibilihan namin. Nasa 1 oras din kasi kami babiyahe. Depende pa kung may traffic. Wala din palang traffic ngayon kaya mabilis din kami nakarating. Habang naglalakad din kami, pinag-iisipan ko kung anong bibilin kong cellphone. Pero yung gusto ko 1 terabyte para hindi kagad mapuno yung storage. Pinadaanan pa nga kaming church. Nahulog pa nga ako dyan. Hindi ko napansin may bato pala. Nagtawanan pa talaga ako ng ate ko. Pag kasi talaga nag-video ka, kailangan nakafocus ka lang sa phone para maging maganda yung resulta. Dito na din pala kami sa Green Hills bibili ng bagong phone. Kasi bala corny pa swap tong gamit ko ngayon. Ayoko nga siyang bitawan. Kasi naman ang dami ko ng memories dito sa phone ko. Baka umiyak tong cellphone ko kapag iniwan ko siya dito. Pero kailangan ko talaga siyang ipaswap para medyo malaki din yung matipid ko sa pagbili ng bagong phone. Sobrang dami nga ng mga nagbebenta dito. Kaya di ko alam kung saan ako pupunta. Sa mga oras nga na yan, bahala na talaga yung mga pa ako kung saan niya ako dadalhin. Sana na lang talaga dalhin niya ako sa pinakamura na nagbebenta. Pero yung legit na phone, baka kasi iPhone yung sa labas, Android naman yung sa loob. Charot! Ang dami din pala nilang binibentang iba't ibang klase ng iPhone. Pero yung gusto ko ngayon, ikaw. Charot! Sa mga oras nga na yan, tinatanong ko si ate kung magkano yung cellphone na gusto ko. Medyo mahal pa nga siya. Kaya sabi ko sa kanya, magkano pa yung aabutin kung isuswap ko na lang tong phone ko. Sobrang ingat ko nga din sa phone na yan. Kaya wala pa rin siyang gasgas. Halos kalahati nga ng presyo yung offer niya nung nabili ko pa tong phone ko. Nagdadalawang isip pa nga ako dyan kung isuswap ko pa tong phone ko. Habang nakikipag-usap pa nga ako kay ate, may tumawag sa akin ng 2 bata. Tinatanong nila kung ako daw si Charot. Kit nga ng 2 bata, lalo na sa suot nila. Kinuha na din pala ni ate yung phone na gusto ko. Habang wala nga yung isa niyang kasama, binubola ko na dito si ate para bigyan niya ako ng malaking discount. Pagkarating nga ni ate, dinadala niya na yung 2 phone. Pero isa lang yung bibilihin ko dyan. Pinapapili lang niya ako kung ano mas gusto kong kulay. Sa mga oras nga na yan, ine-explain na sa akin ni ate paano daw gamitin tong iPhone. Charot! Dito na din pala ako bumili kay ate kasi binigyan na din naman niya ako ng discount. At dito ko na din pala in-unbox tong cellphone. Baka kasi kung sa bahay pa ako nag-unbox, ba't to pala yung nasa loob? Charot! iPhone 14 Pro Max pala yung binili ko. 1 terabyte na din. Ang bilis lang din kasi mapuno ng phone. Lalo na kapag nagtitake ka ng maraming video. Pinag-ipunan ko din pala tong phone na to bago ko siya nabili. Sobrang dami nga nilang binigay na freebies sa akin. At yung pinalagay ko na din pala yung privacy na tempered. Ang galing nga nila. Ang bilis lang nila nalipat yung files. Ito nga pala yung cellphone na ipapaswap ko. Hindi kami umabot ng 2 years. Hanggang dito na lang kami kasi may bago na ako. Sa totoo lang talaga, ayoko siyang ipaswap. Kaso ang dami ko ng memories doon. Pero nalipat naman lahat sa bago kong phone. Kaya parang same lang din naman. Transfer ko na lang pala yung bayad ko sa online banking nila. Kulang din kasi yung dala kong cash. At nang tapos na nga ako magbayad, nagpaalam na din ako sa HD Gadget Store. Bye-bye!